Nako, eto. Pilit na nagpapalusot po ngayon, mga kabida. Ito hong si Undersecretary Claire Castro po, ng Presidential Communications Office, po. Matapos pong nabuking mga kabida, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na fake news yung kanya hong pag-anunsyo po mga kabida na nahuli na raw ito hong si Zaldico, ng mga otoridad po doon ho sa Czech Republic po, mga kabida. Okay? Mismo ang Department of Justice na po ang nagkumpirma po mga kabida na wala hong nangyaring pag-aresto at hindi po inaresto si Zaldico mga kabida doon po sa Czech Republic. Taliwas doon ho sa balita at anunsyo po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Ito hong si Jose Claire, todo depensa po ngayon mga kabida. At iginiit na hindi daw nanggaling kay Pangulong Marcos ang term na arestado. Okay? Hindi nga. Kasi ang ginamit po ng Pangulo mga kabida na termino ay nahuli. Okay? Ano ba ang pagkakaiba po ng nahuli at saka arestado? Alright? Eto. Babasahin ko muna mga kabida itong article po ng Ang Balita ngayon. At later po, magre-react po tayo dito sa palusot po, mga kabida ni Undersecretary Claire Castro po, Iginiit ng Malacanang na hindi fake news ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa sitwasyon ni Zaldico sa Czech Republic sa gitna ng lumalaking kontrobersiya kung ito ba ay pag-aresto o simpleng pagkakaharang lamang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano ginamit ng Pangulo ang salitang arestado at mali ang interpretasyon ng ilan sa kanyang naunang pahayag. Ito yung statement po mga kabida ni Jose Claire Castro po. Hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang arestado. Ang sabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico dahil sa kakulangan ng proper documentation. Nahuli si Zaldico due to immigration concerns, ani Castro. Alright? Ang paglilinaw ng Malacanang ay kasunod ng pahayag ng Department of Justice o DOJ na hindi may tuturing na arrest ang nangyari kay Ko sa ilalim ng batas ng Czech Republic dahil wala itong arrest warrant doon. Ipinaliwanag din ni Castro ang sitwasyon sa pamamagitan ng nangunang pahayag ni DOJ spokesperson Polo Martinez. Okay? Ito yung statement mga kabida ni Undersecretary Martinez po ng Department of Justice mga kabida po. To clarify, Zaldico's liberty was indeed restrained due to lack of proper documentation. For analogy, it's similar to a situation in the airport where the person arrives and immigration denies entry or exclude the person. There is a deprivation of liberty to a certain degree, dagdag niya. Sa kabila ng magkakaibang interpretasyon ng publiko, pinanindigan ng Malacanang na walang kontradiksyon sa pagitan ng pahayag ng Pangulo at ng DOJ. Bagkus ay isu lamang ng terminolohiya at jurisdiksyon. Habang nililinaw ng pamahalaan ang legal na aspeto, nanatiling sentro ng diskusyon ang tanong kung hindi inaresto, sapat ba ang paggamit ng salitang nasa kustodiya upang maipaliwanag ang tunay na nangyari. Okay? Sa ngayon, malinaw ang paninindigan ng Malacanang, hindi umano mali ang Pangulo, kundi ang interpretasyon lamang ng ilan sa kanyang pahayag, ani Castro. Ayon. So, ayaw hong gamitin ni Jose Claire ang term na arestado kasi hindi daw ginamit po ng Pangulo. Totoo yan, Binasa ko uli, mga kabida, yung pahayag po ng Pangulo, nung inanunsyo po niya ito, mga kabida, wala hong nakalagay po doon na arestado. Pero, ang ginamit po ng Pangulo na termino, mga kabida, doon pa lang sa titulo po, ng kanyang posts, sa kanyang official Facebook page po, mga kabida, nahuli. Alright? Ito, official kong babasahin po mga kabida, Okay? Bongbong Marcos, naka-verified check po ito, mga kabida. Official Facebook page po ito ng Pangulo, po. Nahuli na si Zaldico, Yun yung pambungad po niya, po, mga kabida. Okay? He is now detained in Prague after crossing into
the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Okay? We will keep the public informed as developments unfold. So, yun yung pahayag talaga no, ng Pangulo. Wala nga siyang sinabi po na arestado o aresto, pero ginamit po niya ang term na nahuli. Ngayon, ang tanong, ano bang pagkakaiba po mga kabida ng nahuli at saka arestado o aresto? Okay? In layman's term po mga kabida, no? Halos magkapareho lang po eh. Yung interpretasyon po niya, no, mga kabida. Okay? Pag sinabi pong arestado, dapat nakakulong yon. Pero pag sinabi po na nahuli, ano bang interpretasyon natin dyan? Di ba nakakuling din yon o nakakustodiya din yon, ano, mga kabida? Di ba? Pero kinahuli man o arestado po ang ginamit na term, mga kabida, hindi pa rin nababagay yung termino na nahuli sa totoong sitwasyon po, ano, mga kabida, ni Zaldico. Kasi malinaw po ang statement po ng Department of Justice, ano, na walang aresto po na nangyari. Okay? At hindi po inaresto si Zaldico, ano, mga kabida. Siguro, most probably, hinarang lang po siguro kasi kulang-kulang yung mga papeles po, ano, walang proper documentation po mga kabida, ano po. Pero, as using the term na nahuli, mali po yun. Iba yung hinarang, iba din yung nahuli. Pag nahuli ka, confined ka lang mga kabida sa opisina po, kung saan po yung location po ng law enforcers po mga kabida na nakahuli po sa inyo, di ba? Oh, ganun lang po yun eh. Ang problema lang po mga kabida, tila nagpapalusot po ito si Undersecretary Claire Castro. Kasi malinaw po mga kabida na mali po ang ginamit na termino po ni Pangulong Marcos. Okay? Oo, hinarang siya mga kabida, ano? Alright? Meron pong tagpo po mga kabida na sinita po siguro ito si Zaldico ng mga otoridad po, ano, ng Czech Republic. Pero yung term na nahuli, okay, mali po yun. Okay, mali po yun mga kabida. So, sa madaling salita, yung balita po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida, fake news po yun. Okay? Kasi hindi po nahuli po si Zaldico, ano? Siguro hinarang, pero hindi po nahuli. Iba kasi yung balita na nahuli na si Zaldico at nasa kustodiya na po, ano, ng Czech authorities. Ito pa po, yung term na kustodiya. Medyo alanganin din ako dyan, ano, mga kabida. Kasi malinaw po, sa sinabi po ng Department of Justice, ano, eto, babalikan ko po yung pahayag po ng DOJ po, ano, mga kabida, okay? Pahayag ng Department of Justice na hindi may tuturing na arrest. Okay? It was not considered as an arrest, ano? Yung nangyari po kay Zaldico, okay, mga kabida, okay, sa ilalim po ng batas ng Czech Republic dahil wala itong arrest warrant doon. Okay? So, most probably, hinarang lang kasi walang proper documentation po, mga kabida, ano po. Okay? Again ha, uulitin ko po. Okay, hindi nga ginamit ng Pangulo mga kabida ang term na arestado. Totoo yun. Ano? Tama po si Undersecretary Claire Castro. Pero mali po ang paggamit po ng term ng Pangulo na nahuli. Kasi hindi po nahuli si Zaldico mga kabida. Okay? So, ganon din yun, ano? Mga kabida, nagkamali din ang Pangulo. Okay? Na pilit pong nagpapalusot ito si Yusek Claire na tama ang Pangulo, mga kabida, ano po. Di ba? So, sa bagay, naintindihan natin yan, ano? Didepensahan talaga yan, ano? Ni Yusek Claire, yung kanyang amo po mga kabida, ano po. Ano bang silbi ng tagapagsalita po? Kung hindi ho convincing po yung kanyang argument po dito mga kabida, no? Para lang po ipalabas po, ano, na tama po ang Pangulo, which is sa obserbasyon po mga kabida ng ilan, okay, nagkamali po ang Pangulo na kanyang sabihin po mga kabida, no, na nahuli po ito si Zaldico at nakadetine na po mga kabida dyan po sa Czech Republic po, ano, mga kabida. Okay? Now, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano? Dito ho sa tila
pagpapalusot po ni Yusek Claire Castro po, mga kabida, para lang po pagtakpan, mga kabida, yung mali ng Pangulo, okay, nang inanunsyo po niya, mga kabida, na nahuli na po si Zaldico sa Czech Republic. Please comment down.